At habang nag-i-scroll down sa social media, meron akong nakitang post ng isang gago. Ang sabi ba naman, sana ako nagkamali. Ako'y natawa na lang kasi para siyang baliw. Parang di siya naniniwala. At isa pa, habang nag-i-scroll sa social media, meron akong napanood na clip from It's Showtime. Panoorin natin ito. Ito na gusto. Yes, ganun. Yes. Pass report na bala ha? Magandang araw ng linggo mga kachika. Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. At dahil nga trending na trending pa din hanggang ngayon si Rendon Labrador at ang hinihintay na lang ng mga netizens kung kailan nga ba mabubura ang kanyang natitirang social media account na Instagram. Kaya ito mga kachika, nagkalat yung mga parody, yung mga pang-aasar, yung mga comments ng mga tao tungkol nga sa nangyayari sa kanya sa kasalukuyan. May nakita ako mga kachika na siguro napanood nyo na rin, pero gusto ko lang siyang bigyan ng reaction video kasi tawa ako ng tawa dito kagabi. Ito yung video ni Kiko Matos kung paano niya parang pinagsasapak sa mukha si Rendon dun sa mga pinagsasabi niya sa video na ginawa niya. Siguro tanong ng karamihan, bakit gumawa ng ganito si Kiko Matos? So, para lang sa inyong kaalaman, si Kiko Matos yung parang kaakaaway dati ni Rendon Nung nagsisimula pa lang si Rendon pumasok sa mundo ng social media, dun sa YouTube na channel nilang Battle of the YouTubers. Ngayon, tong si Kiko Matos, siya yung di ko lang alam mga kachika kung scripted pero lagi silang, alam nyo, nagpipisikalan ni Rendon. May time na binatukan siya ni Rendon. Ayun, kaya siguro ganito na lang. Kung totoo man to, ganito na lang yung galit ni Kiko Matos kay Rendon. Tara, panoorin natin Sigurado tatawa kayo, tatawa dito. Magandang umaga, Pilipinas! Hay, kay sarap talaga sa pakiramdam nang gumising kang wala kang violation, wala kang tinatapakang ibang tao, at mas lalong kay sarap ng gising pag alam mong hindi burado ang Facebook page mo. Mga kachika, pag gising niya pa lang sa umaga, ang sarap daw ng feeling ng merong kang Facebook, tapos wala kang ginawang violation, para syempre i-report ka ng mga tao. Mga kachika, natatawa ako kasi syempre, sino ba yung number 1 na pinatatamaan? Do, wala naman siya sinabing pangalan dito, pero alam naman natin sa ngayon kung sino lang ba yung may ganitong issue, di ba? At bago ko umpisahan ang aking araw, ay sisimulan ko muna ang pagpapakulo ng tubig upang makapagtimpla ng kape. Kay sarap talaga sa pakiramdam at kay sarap magpakulo ng tubig, lalo na't alam mong walang galit sa'yo. Siya nga pala, nakilala nyo na ba yung aso ko? Ang pangalan niya ay Rendon. Ayaw nyo maniwala? Pakinggan nyo. Rendon, sit! Good boy. Good boy, Rendon. Good boy. Aso niya si Rendon. De, joke lang, hindi niya talaga tunay na pangalan yun. Pero mga aso talaga kasi, pag tinawag mo silang Rendon, tuwang-tuwa sila. Yung mga kachika, sa totoo lang, ito, may sinabi siya doon na para sa akin, sobrang totoo. Iyon nung sinabi niya na napakasarap ng pakiramdam pagka walang galit sa'yo. Di ba mga kachika, para sa akin parang araw-araw kang may relief. Yung bagay na hindi mabibili ng pera mga kachika, para sa akin yung peace of mind. Ikaw ba pwede kang opera ng something, ng malaking amount, sabihin natin, para sabihin wala kang peace of mind, di ka makakatulog gabi-gabi, hindi ka panatag, kinakabahan ka para sa buhay mo, kinakabahan ka para sa buhay ng mga mahal mo. Mga chika, nabibili ba yan? Para sa akin yan yung mga bagay na sagrado Kumbaga, okay lang na hindi ka ganun kayaman, basta meron kang peace of mind sa araw-araw, di ba? Tapos ito, yung sinasapit nga ngayon ni Rendon, sinabi niya, di ba, mga kachika, natawa ko sa aso. Sabi niya, yung pangalan ng aso niya, Rendon. Pinasit niya pa nga pero
kalaunan sinabi niya na hindi naman talaga Rendon. Pero mas natawa ako nung sa dinugtong niya na gustong-gusto ng mga aso pag tinatawag silang Rendon. General niya pa. Hindi lang aso niya yung Rendon. Lahat ng aso gustong-gusto pag tinatawag nilang Rendon. Yan. Tuloy natin ha. Kay sarap gumising, kay sarap magpakulo ng tubig, at kay sarap magtimpla ng kape. Lalo na't alam mong walang galit sa'yo, wala kang tinatapakang ibang tao, wala kang violation sa Facebook, at mas lalo nang alam mong hindi burado ang Facebook page mo. Yan mga kachika, yun nga yung kanina kagaya nung sinabi ko kanina. Napakasarap ng pakiramdam pagka walang galit sa'yo. Yung isa pa sa dinagdag niya mga kachika, yung wala kang tinatapakan tao. Di ba si Rendon dyan magaling? Dyan siya magaling ang objective niya sa araw-araw, kaya siya na-deplatform mga kachika, kaya siya na-deplatform. Ito yung number 1 na rason ng mga netizens Meron siyang tinatapakang tao. Maging totoo na tayo. Meron siyang mga binabanatan, meron siyang mga tinitira, sinasabihan mga kachika ng mga salitang hindi maganda, bastos, hindi magandang tabas ng dila, na talagang meron siyang napapahiya, meron siyang nasasaktan, meron siyang pinuprostrate, dinidisappoint, dinidepress, halo-halo na yan mga kachika. Ganyan kalupit yung mga salita ni Rendon mga kachika. Hindi lang actually sa mga tao hindi lang sa celebrities. Pero kasama na dyan, pati yung mga matindi mga government officials na kahit hindi naman talaga niya alam kung ano ang nangyayari behind the scene, bigla na lang makikisawsaw. Alam niyo yun, bigla na lang siyang papasok sa usapan para siya din mapag-usapan. Ayan mga kachika, tara tuloy natin At ayan po, dito ko po napipiling uminom ng kape sa aming biranda. Ayan, tikman muna. Sarap ng kape ni Kiko. Aray, napaso. Pero okay lang. Kasi wala namang violation ang Facebook ko. Hipan muna. Ayan. Aray, paso pa rin. Masakit. Pero okay lang. Hindi kasing sakit na mawalan ng Facebook page. Kaya mga kachika, inulit-ulit niya na lang sabihin nga yung Facebook page. Kumbaga, ini-emphasize niya nga kasi na, di ba, kahit sino naman sa atin, di ba? Kahit sino sa atin. Misa nga, kahit bata na yung Facebook page, sobrang vital na yan sa buhay Lalong-lalo na, di ba, yung Messenger. Partner yan, Facebook Messenger. Alam nyo mga kachika, ako personally, wala akong Facebook Yung personal account, wala akong Facebook. Pero yung Messenger na yan yung way ko para makipag-communicate sa lahat ng kaibigan ko, sa lahat ng mga relatives, family, even sa work mga kachika, yan gamit namin. Kaya di ba, isipin nyo na lang yung buhay ni Rendon na wala kahit Messenger. Sana lang siya pupulutin mga kachika, di ba? Kaya napakahapdi niyan Kaya yung sinasabi na yan ni Kiko Matos kay Rendon, tago sa buto niya yan. Promise. Di ba? Tara, tuloy natin. Kaya halina po, pumasok na po tayo. Dito po tayo ngayon sa harapan ng computer upang makapag-check ng kaganapan online. Ayan po, check po muna tayo ng mga email. Buti na lang, hindi po tayo ban sa Google. Scroll down sa social media. At habang nag-i-scroll down sa social media, meron akong nakitang post ng isang gago. Ang sabi ba naman, sana ako nagkamali. Ako'y natawa na lang kasi para siyang baliw. Parang di siya naniniwala na wala siyang nagawang mali. Mga kachika, yung kagaya rin yung sinabi ko kanina, kagaya ng Messenger, napaka-importante sa atin ang email account. Kasi, pansinin nyo kahit saan tayo pumunta, laging tatanungin yan ano email address mo, kahit sa mga government agencies, kahit magre-register ka nga lang ng ng mga account mo sa kung saan saang website, tatanungin ano ba yung email address mo, 'di ba? Kaya kung titignan natin mga kachika na nawala na ring email address si Rendon, paano siya ngayon makikipag-communicate sa lahat? Tapos dito pa napansin ko yung isang post na na nakita ni Kiko habang nag-i-scroll siya.
Ayun nung tinanong ni Rendon kung saan ba ako nagkakamali. Alam nyo mga kachika, yung tanong na yan, tanong ng pulpul yan eh. Bakit tanong ng pulpul? Kahit sino, sa ngayon kahit sinong tao sa ngayon, alam kung ano ba yung nagawa niyang mali. Siguro, sa lahat ng tao sa mundo siya lang mga kachika, ang hindi nakakaalam kung ano ba ang ginawa niyang pagkakamali. Di ba? Kumbaga napaka-clear naman kung gaano siya ka-ob-ob eh. Kinlaro niya na sa atin yan, confirmed na yan eh. Tapos kino-question niya pa yun. Di ba napakaganda kung ipopost niya na lang eh, sorry sa nagawa kong pagkakamali. Imbis na questionin niya ba kung saan ba ako dinidecline niya pa. Kumbaga may hesitant pa siya na aminin na meron talaga siyang nagawang pagkakamali. Diba, dinideflect niya pa, ayan tuloy, lalo tuloy na bad trip sa kanya yung mga netizen. Mga chika, tuloy natin At isa pa, habang nag-i-scroll sa social media, meron akong napanood na clip from It's Showtime. Panoorin natin to. Ito na best ko. Yes, ganon. Yes, mastery point na balahan. Mga kachika, medyo may karugtong pa yan pero hindi ko na tinapos. Ngayon mga kachika, tinan nyo yung part na yan Kilala nating lahat si Rendon na sa ngayon, mortal na kaaway ni Vice Ganda yan. Bakit? Siya yung punot dulo ng icing issue na yan Siya yung walang ginawa, kundi kalampagin tong MTRCB para isuspinde yung kababuyan kuno para sa kanya na ginawa ni Vice at Ayon na pagkain ng icing sa daliri. Kaya itong MTRCB, siguro hindi naman dahil lang kay Rendon, pero naging factor si Rendon. Kaya uminik yung mata ng MTRCB sa It's Showtime. Kaya siguro ganun na lang yung sama ng loob ni Vice. Kaya tuwing may live na show sila sa It's Showtime, wala siyang ginawa. Si Vice walang ginawa kundi paringgan, patutsadahan si Rendon. Ngayon mga kachika, yan, kitang-kita natin na hindi lang yung mga tao, kundi pati ito, mga celebrities natin, mga kachika, pinapakita nila na natutuwa sila na si Rendon, burado na mga kachika. Burado na siya, hindi na siya nag-i-exist ngayon sa social media. At kagaya nga, nung sinabi ko nung intro, ang hinihintay na lang ng mga netizens kung kailan matatanggal yung naiiwan niyang social media account na Instagram. Doon siya nagpo-post. Hindi ko alam kung sinasadya ba ng mga tao na iiwan yun, na wag i-report. Dahil sa ganung way lang siya nakakapag-voice out Kumbaga, doon tayo nakakahingi ng balita sa kanya kung ano bang nararamdaman niya. Doon natin hinihintay kung doon ba siya magsusorry, doon ba siya magko-concede. Diba? Kaya yung mga kachika, at sa ngayon nga, ang latest update kay Rendon, dito sa nabasa ko lang sa The Scoop, yung pinost niya na kung ito na talaga ang mga huling sandali ko sa internet. Gusto kong magpasalamat sa mga taong sumusuporta pa rin hanggang sa huli. So mga kachika, itong salitang to, siguro feeling ko nakaramdam na to Takot na to sa ngayon. Nagpaalam na siya Kumbaga, tanggap niya na binura na siya sa mundo ng social media, sa internet. Kumbaga, wala na yan, ay completely isolated na yan mga kachika. Parang itinapon yan sa bilangguan, sa isang malayong lugar. Yun yung nararamdaman yan ngayon mga kachika. Kaya siguro ilang araw na lang, konting-konti na lang, hihingi ng sorry to sa lahat ng mga taong tinapak-tapakan at inagrabyado niya. Pero napansin ko yung comment nung isa nating subscriber, si IT21B Alfonso Luis Vallejo. Nag-comment siya dun sa last video na ginawa ko na may point din siya na pag pinatawad yan, gaano nga ba kasigurado na si Rendon hindi na babalik dun sa dating ugali niya. Sabihin natin na mag-concede siya, sabihin niya magbago na siya, hindi na siya makikisawsaw. Gaano kasigurado? Kasi mga kachika, may reputasyong binuo yan si Rendon nasa isip ng tao nagbago na siya, pinatawad na siya, hindi na siya i-report. Kaso, perke nakalipas na yung guro ilang months,
ilang buwan, lumamig na issue sa kanya, titirahin niya na naman yung mga tao. Ngayon mga kachika, isa lang ang masasabi natin dyan. Nakaabang tayo lagi sa kanya. Eh di pag bumalik siya sa dati niyang ugali, eh di i-mass report ulit, di ba? O yan yung sagot natin kay Alfonso Luis. Siguro, kung totoong nag-sorry siya at hindi na siya nagbago, eh di syempre yung mga tao reactive lang yan eh. Kung ano yung nakikita natin sa kanya, eh hindi yung magiging response natin sa kanya. O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana wag niyong kalimutang bisitahin ang ating website na chikapatrol.net. Mag-subscribe sa ating channel at maglagay ng inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out! Kachika, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.